Pero kahit ano naman ang ihaba ng buhay na ito, ang ending pa rin ay babalik pa rin tayo sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng Psalm 91, 3-6, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Itinulad ang Diyos sa isang agila o sa isang inang manok o sa isang ibon na nililimliman niya, nilulukuban niya ng kanyang pakpak, ng kanyang mga balahibo, ang kanyang mga anak para mga ito ay huwag mabasa, huwag maginaw, huwag na matakot sa hangin, at huwag madagit ng kalaban. Ito ang inihahalin tulad nitong psalm sa pag-ibig ng Diyos. Tayo daw kanyang lulukuban, ipagtatanggol, ipoprotect. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. So 24/7, anumang oras, anumang uri ng panganib, hindi daw tayo mabubuhay sa takot kung aalalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos, ang proteksyon ng Diyos, at ang kanyang walang hanggang mabuting kalooban para sa atin. Kahit sa biglang tingin, hindi tayo agree na mabuti ang nangyayari sa ating buhay. Pero alam niya ng Diyos, and when God allows it, ang kailangan umandar sa ating buhay, pagtitiwala. Na huwag tayong bibitaw. Mas malakas ang hangin, mas kumapit tayo sa Diyos. Mas madilim, mas kumapit tayo sa Kanya. Mas hindi natin nauunawaan na nangyayari, mas humihirap, mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Yun ang sagot sa fear. At ano pang lagi nating matututunan mula sa Biblia? Do not fear what is not immediately before you. Kanina, just do not fear. Pero ngayon, dinadagdagan natin, kina-qualify natin. Yung hindi nandyan na mismo sa iyong harapan at nangyayari na talaga, huwag mong katakutan. Kasi madalas, imagination lang. At maraming nai-imagine, hindi naman yun ang natutupad sa tunay na buhay. Do not fear na agad what is only still or just in the realm of thought. Gaano kalaking porsyento ng mga kinakatakutan natin nasa guni-guni, nasa isip lang. Hindi pa talaga kaharap, hindi pa talaga nangyayari, pero kinatatakutan na. Psalm 49:5, Why should I fear when evil days come? When wicked deceivers surround me? Yun, pinag-uusapan, yung darating pa lang. Sabi, bakit ko kakatakutan? Pag dumating yung panahon na may darating na mga ganitong hirap at kasamaan sa buhay, sabi ganun. Syempre, lalo naman kung hindi pa naman dumarating, ini-imagine mo pa lang. Huwag katakutan kasi dumadagdag sa pahirap sa kalooban. Psalm 55, 1-4, Listen to my prayer, O God. Do not ignore my plea. Hear me and answer me. My thoughts trouble me and I am distraught because of what my enemy is saying, because of the threats of the wicked. So ano daw nagpapahirap sa kanya? Thoughts. My thoughts trouble me. At madalas talaga yan ang nagpapahirap sa atin. Hindi naman yung tunay na nangyayari, kundi iniisip natin pwedeng mangyari, yung ini-imagine natin, yung ating mga kinakatakutan.